Ito ang resulta sa 2 beses na nimong itinanim ang ampalaya. Yung bunga niya, nahinog, pagkahinog itinanim ko ulit. Hindi magandang resulta kasi maliliit. Yan, maliliit. Di tulad ng primero kong pagtanim na galing sa agriculture, malalaki talaga. At kahit kunti pa ito, bigla na lang mag-yellow, parang hinog na hinog. Yung pala sa ano niya, dapat hindi ito itanim sa pangalawa. Kailangan magbili ka ng seeds sa agriculture para maganda ang labas ng mga tanim mo. Ito, tingnan nyo, maliliit. Saka dito naman, tingnan nyo, nag-yellow ng dahon. Bata pa ito hindi pa ito matanda ng ampalaya. Ayun, ito rin. Bago, nag-yellow na. Kaya hindi magandang resulta na kapag may hinog na palaya, itanim mo. Maganda talaga yung galing sa agriculture na seeds. Primero pa yung pangalawa na pwede, hindi na pwede, maliliit ng bunga. Pero, yung okra, maganda ang resulta. Yung okra ko kasi doon sa baba, isa lang. Pero sarap ng mga bunga niya. Ayan o, may bunga pa nga dalawa. Parang kukunin ko na yung mga yan. Mas lalo siguro marami pa itong okra, maganda. At masarap pang kainin. I-ano mo lang sa kanin, ibaon. Ito. Yung okra kong may hinog, ibinilad ko sa araw. Tapos, binabal ko sa tubig, mga ilang minuto. Tinanim ko. Ayan, ito na ang resulta. Alam niyo ang resulta nito? Mula sa pagtanim ko, pagpunla, 3 beses lumalabas na. Hanggang ngayon ito, pang-6 na araw ito. Magandang resulta kung ito ang gawin mo na may tanim kang okra, tapos nahinog, itanim mo ulit. Maganda, pero ang palaya hindi, maliliit. Pero ang okra, maganda. Kaya, dinamihan ko ngayon at nag-isip-isip ko kung saan ko ito ilalagay. Sa baba ba? O kaya ano ako ng mga container, pero hindi dahil sa marami, sa baba ko lang ito itanim. Paborito ng misis ko ilagay lang niya sa kanin. Ay naku, kahit walang ibang ulam, yun lang. At dito na lang po, sana masiyahan kayo sa video ko at makakuha kayo ng magandang resulta. Okay po, God bless sa lahat. Sana mabuti po kayong kalagayan. Thank you.